Isaac Manor ay dating isang matagumpay na software engineer at isang debotong lalaki ng pamilya na payapang naninirahan sa suburbs. Mayroon siyang mapagmahal na asawang si Lydia at isang magandang anak na babae, si Tommy, na kanyang pinakamamahal. Ang talino at dedikasyon ni Isaac ay nagdulot sa kanya ng napakagandang reputasyon sa trabaho at sa kanyang komunidad. Gayunpaman, gumuho ang kanyang buhay nang matuklasan niya ang pakikipagrelasyon ni Lydia kay Sheriff Peter Ramsey, isang tiwaling pulis. Ang pagtataksil ay sumire kay Isaac, ngunit mas malala pa ang darating. Inakusahan ni Ramsey si Isaac ng domestic violence, na humantong sa isang mabilis na paglilitis na puno ng gawa-gawang ebidensya at pinilit na mga testimonya. Sinentensyahan si Isaac ng 5.5 taon sa kulungan, nawala ang lahat ng kanyang itinayo. Pagkatapos ng 5 mahirap na taon, pinalaya si Isaac sa tarangkahan ng kulungan. Nakita niya ang kanyang dating asawa, anak, mga lolo't lola nito, at ang kanyang kapatid na naghihintay. Mas gusto niyang iwasan sila, kaya't humingi si Isaac sa isang gwardiya ng 200 palabas, na binanggit ang restraining order. Nauunawaan ng gwardiya ang pag-aatubili ni Isaac kaya't inakay niya ito sa isang maze ng mga pasilyo patungo sa isang likod na labasan. Sa labas, nagtanong si Lydia sa isang gwardiya tungkol sa paglaya ni Isaac, na natutunan na umalis ito sa likod na pintuan. Nagsimula siyang umiyak, napagtanto na ayaw nito ng anumang kontak at naalala ang restraining order. Mabilis na naglakad si Isaac patungo sa istasyon ng bus, nagmumuni-muni sa nakalipas na 6 na taon. Dati siyang isang masayang lalaki na kasal kay Lydia sa loob ng 18 taon at mahal na mahal ang kanyang anak na si Tommy. Si Isaac ay isang 40 taong gulang na software engineer na may talento sa paglikha ng mga self-learning robot at pagbuo ng mga sopistikadong security system. Kailangan niya ng matinding seguridad para sa kanyang gawaing may kaugnayan sa gobyerno. Ang kanyang bahay, na sapat ang laki para sa isang pamilya, ay may maluwag na hardin at opisina na hangganan ng isang nature reserve. Ipinatayo ni Isaac ang kanyang bahay sa edad na 20 gamit ang pera mula sa pagbuo ng isang matagumpay na internet search engine. Si Isaac ay isang ordinaryong lalaki, 6'2" at 190 pounds, na may dark blonde na buhok at light brown na mga mata. Nasisiyahan siya sa pagbibisikleta at paglalakad, ngunit iniiwasan ang matinding ehersisyo. Sa kabila ng pagiging mahiyain, siya ay isang mapagmahal, kaakit-akit, at nakakatawang tao na mahilig magbasa at kayang alalahanin ang mga teksto sa loob ng maraming taon. 6 na taon na ang nakalipas, hiniling ni Sheriff Ramsey kay Isaac na i-update ang traffic light program sa DENS upang mabawasan ang polusyon. Ito ang humantong sa pagkaakit ni Ramsey kay Lydia. Nang matapos ni Isaac ang proyekto at umuwi upang magdiwang, natagpuan niya ang isang hindi pamilyar na kotse sa driveway. Mga bisita, naisip ni Isaac. Pagpasok sa bahay, nakita niya ang kanyang asawa na nakikipagrelasyon sa sheriff. Ano ba itong nangyayari dito? Sigaw niya. Ngumisi ang sheriff. Oh baby, iiwan ko muna kayong dalawa hanggang sa ipaliwanag mo sa kanya ang mga patakaran, panunuyan nito. Si Lydia ay mukhang napahiya ngunit tumango habang ang sheriff ay umalis na kinakamot ang kanyang singit. Maaari ba nating talakayin ito tulad ng mga nasa hustong gulang? Tanong niya kay Isaac. Si Isaac, na ngayon ay nagyayelo sa galit, ay sumagot, gusto kong umalis ka sa bahay, mag-impake ng mga gamit mo at umalis. Hindi. Hayaan mong mangyari ito, matatapos din ito. Kung hindi ka sumasang-ayon, pagsisisihan mo ito. Kung mag-file ka ng diborsyo, kukunin ko ang lahat at hindi mo na makikita si Tommy muli. Baliw ka ba? Hindi mo maiisip na papayag ako dito, sabi ni Isaac. Kailangan ko ito at lilipas din ito, sagot ni Lydia. Nagloloko ka sa akin at nagbabanta ka sa akin. Ayoko ng mga banta, aalis ako at babalik ng 6:00. Manatili ka sa iyong kasintahan, ngunit umalis ka na pagbalik ko. Tahimik si Lydia na tumungo sa silid tulugan. 5 minuto ang lumipas at si Isaac ay nasa kanyang kotse na tinatawagan ang kanyang abogado.
Kinabukasan, dumating ang abogado ni Isaac na si Ben Green. Magkaibigan sila kaya madaling magkita ng maaga. Kape? Tanong ni Isaac. Oo, itim na may tubig, masyadong matapang ang iyong kape. Ano ang madali ang problema? Tanong ni Ben. Ipinagpaliwanag ni Isaac na nakita niya si Sheriff Ramsey kasama si Lydia at ang mga banta na ginawa nito. Nagulat si Ben, Peter Ramsey. Masama iyan, tawoli siya at kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Mabilis na nagpa siya si Isaac, bibigyan kita ng power of attorney. I-print mo ang mga dokumento at pipirmahan ko ang mga ito. Simulan mo na ang diborsyo. Tumango si Ben at nang aalis na siya, biglang sumugod ang 5 pulis at pinahiga sila sa sahig. Sino dito si Isaac Manor? Sigaw ng isa. Ako si Isaac, bulong nito. Ikaw ay arestado, sabi ng opisyal. Para saan? Tanong ni Isaac. Inakusahan ka ng iyong asawa at anak na sinaktan mo sila. Hindi ko sila sinaktan, hindi ko nakita ang anak ko mula pa kahapon ng umaga. Sumabat si Ben. Isaac, tumahimik ka. Saan niyo siya dadalhin? Tanong niya. 2nd Street, sagot ng opisyal. Mag-ingat ka Isaac, huwag kang magsalita nang wala ako, sigaw ni Ben habang dinadala si Isaac. Nakuha ni Ben ang flash drive at ipinaalam sa kanyang kasintahang si Anna bago nagmadali sa istasyon. Doon, sinabihan siyang maghintay. 1 oras ang lumipas at nalaman niya na inilipat si Isaac sa ibang istasyon. Napagtanto ang intensyon ni Ramsey, tinawagan niya ang isang hukom. Hiniling ng hukom na ilagay sa speakerphone. Ako ito si Judge Orlando. Mukhang pinipigilan ng mga pulis ang abogado ni Mr. Maynor na makapasok sa kanya. 3 paglilipat bago magtanghali ay kakaiba, sabi niya. Nag-alangan ang opisyal, hindi po sir, clerical error lang. Nasa 2nd Street si Manor, kapag dumating si Mr. Green, dapat ay agad siyang makapasok kay Mr. Manor nang walang pagkaantala o pinsala. Ngayon, para sa talaan, ang iyong mga pangalan, ranggo, at numero ng badge. Parehong pinagpawisan ang mga lalaki sa kabila ng conditioning. Nang matapos ang tawag, nag-alok ang boss na samahan si Ben sa 2nd Street, kung saan natagpuan niya si Isaac sa kanyang selda. Sinimulan ni Ben ang pag-record. Sinabi ni Ben, Isaac, sinubukan ba nilang makipag-usap sa iyo? Sumagot si Isaac, oo, sinubukan nilang takutin ako. Binyantaan nila ako ng baton kung hindi ko aaminin na sinaktan ko si Lydia at Tommy. Tumanggi akong magsalita nang wala ang aking abogado. Paano nila ako tratuhin? Hindi ako pinayagang uminom o gumamit ng banyo hanggang sa biglang huminto ang lahat. Binigyan nila ako ng nakakadiring tasa ng tsaa. Natatakot ako sa susunod na mangyayari. Sorry Isaac, masyado itong pinlano ng mabuti. Ilipat ka ba? Hindi. Nandito ako mula nang arestuhin ako. Huminga ng malalim si Ben. Ipapaubaya ko ang kaso mo sa isang kasamahan na mas angkop para dito. Ako ang bahala sa diborsyo mo. Sang-ayon ka ba? Sumagot si Isaac. Oo. Ayos lang, huwag mong kalimutan ang iyong power of attorney. 6 na buwan ang lumipas, sa korte, walang pag-asa si Isaac. Ang mga photographic evidence, testimonya mula kay Lydia, Tommy, at 2 hindi kilalang babae ay nagpinta sa kanya bilang marahas. Hindi makapagbigay si Isaac ng alibay dahil nag-fail ang kanyang hard drive sa panahon ng pagsubok. Pinili niyang huwag ibunyag ang kanyang backup system. Inilarawan ng tagayusig si Isaac bilang isang masamang ama at mas masahol pa na asawa. Si Lydia at Tommy ay nakatingin sa unahan ng hindi mapakali. Si Isaac ay nakaupo ng tahimik habang napatunayang nagkasala ang hurado. Sinentensyahan ng hukom si Isaac ng 5.5 taon na may posibilidad ng maagang paglaya sa 3.5 taon. Inaasahan ni Isaac na maglilingkod ng buong termino dahil sa impluwensya ng sheriff. Nang i-anunsyo ang hatol, sumigaw si Lydia, namutla, at humikbi si Tommy. Ngumisi si Sheriff Ramsey. Kalaunan,
Isang babae ang nag-abot kay Isaac ng isang makapal na sober sa kanyang selda na nagsasabing, "You've been served." Ibinigay ni Isaac sa kanyang abogado para kay Ben Green. 2 linggo sa kanyang sentensya, bumisita si Ben para talakayin ang diborsyo. Ang sober ay naglalaman ng mga papeles ng diborsyo at mga papeles ng pag-aampon para kay Tommy ni Ramsey. Pinirmahan ni Isaac ang mga ito sa kabila ng sakit. Sinuri niya ang mga kahilingan ni Lydia, isang bahay, kalahati ng kanilang mga ipon, $5,000 sa isang buwan sa loob ng 5 taon, at isang pondo sa edukasyon para kay Tommy. Gumamit si Ben ng isang high-frequency buzzer upang pigilan ang EVs. Sinabi ni Isaac na ang bahay ay akin bago kami ikinasal, hindi iyon katanggap-tanggap. Alukin sila ng lump sum na $1,000,000 sa halip na mga bahay o pondo sa edukasyon. Sumang-ayon si Ben at naghanda ng counter-offer bago patayin ang buzzer. Nagtanong siya tungkol sa investment fund. Sumagot si Isaac, "Binanggit ko ito ngunit hindi ko sinabi sa kanya ang halaga." Binayaran na ba ng lungsod ang pag-upgrade ng traffic light program? Sa palagay ko ay hindi, sagot ni Ben. Paalalahanan sila na ang $175,000 ay iyong bayad. "Maaaring kailanganin ko ang iyong tulong sa hinaharap," sinabi ni Isaac sa hinaharap. Umalis si Ben na malungkot dahil nahaharap ang kanyang kaibigan sa 5 taon para sa isang krimen na hindi niya ginawa, ngunit masaya na makakabili siya ng bahay na gusto niya. Kailangan niyang kunin ang $175,000 mula sa munisipalidad. Kinabukasan, lumipat si Isaac sa kanyang bagong selda pagkatapos ng talumpati ng warden. Sinamahan siya sa kanyang lokasyon. Nakilala niya si K2, ang pinakamalaking bully sa kulungan na nagsusulat sa isang piraso ng papel. Pinanood ni Isaac ng mabuti at nagbuntong hininga ng magalang. Suminghal si K2, "Kung sasabihin mo sa kahit sino na hindi ako marunong magsulat, mamamatay ka ng masakit." Natigilan si Isaac, "Walang nagturo sa iyo." Nagulat si Kay, "Ikaw ang unang nagtanong." "Nagtrabaho ako mula noong ako ay 8 taong gulang." "Ano ang sinusulat mo?" "Patawarin mo ako sa pagtatanong," tanong ni Isaac. "Isang liham sa aking lola, ang kanyang 87 kaarawan ay sa susunod na linggo," sagot ni K2. "Maaari ba akong tumulong? Kung ididikta mo, kaya kong isulat," alok ni Isaac. "Hindi. Gusto ko itong isulat mismo. Kapag natapos ko na, maaari mo itong isulat muli," sabi ni K2. "Magandang ideya," sabi ni K2 na sinuntok si Isaac sa balikat. "Mag-ingat ka. Gusto mo bang matutong magbasa at magsulat? Kaya kitang turuan," mungkahi ni Isaac. Namuo ang luha sa mga mata ni K2. "Oo, pero huwag mong sabihin sa kahit sino," bulong niya. Mabilis na sumagot si Isaac, "Bakit ko gagawin iyon? Sinusubukan mo at iyon ay karapat-dapat sa tulong." "Ako si Isaac, ano ang pangalan mo?" "Ako si Fabian Small." "Huwag kang tumawa, ngunit lahat ay tumatawag sa akin na K2, pag-amin ni Fabian. Ang K2 ay ang pangalawang pinakamataas at pinakadelikadong bundok, tuparin mo ang iyong reputasyon, ngumiti si Isaac. Nasira ang yelo. Idinikta ni Kay ang kanyang liham at isinulat ni Isaac sa malalaking titik upang kanyang kopyahin. Nagsimula ang mga aralin pagkatapos. 2 linggo ang lumipas at tinawag si Isaac sa isang pagbisita. Hindi niya inaasahan na itinakwil na siya ng kanyang kapatid at hindi pa due si Ben hanggang sa susunod na linggo. Sa visiting room, nakita ni Isaac ang kanyang soon-to-be ex-asawa at anak kasama ang isang gwardya sa likod niya. Nangungutya niyang sinabi, "Nandito para magsaya, heto na ang pagkakataon mo." Tumalikod siya sa gwardya, "Tapos na ako, ibalik mo na ako sa selda ko." Narinig niyang umiyak si Lydia, "Isaac, maghintay ka." Lumayo siya at sumara ang pinto sa likod niya. Nagtanong si Isaac sa gwardya, "Maaari ko bang pigilan ang mga pagbisita mula sa kanila sa hinaharap? Mayroon silang restraining order sa akin. Ngunit pumunta para tuksuhin ako," sinabi ng gwardya na kakausapin niya ang warden. Nagkita si Ben at Isaac sa isang maliit na conference room.
Inilabas ni Ben ang isang noise silencing device. Sinabi ko na mayroon akong binagong panukala sa diborsyo. Itinaas ni Isaac ang kilay niya. Nagtanong siya ng mas maraming pera. Hindi. Isusuko ni Lydia ang kalahati ng pera kung makakausap ka niya, paliwanag ni Ben. Sorry Ben, sabihin mo sa kanya na mas gugustuhin kong mawalan ng $500,000 kaysa kausapin siya, matatag na sagot ni Isaac. Isaac, iyan ay isang mamahaling pagtanggi, babala ni Ben. Alam ko pero pera lang ito, pakiabot ang mensahe, pagpupumilit ni Isaac. Napabuntong hininga si Ben, sinabi niya, okay, may iba pa ba akong maitutulong? Ngumiti si Isaac, humiling siya, oo, kailangan ko ng mga libro ng mga bata mula sa beginner hanggang sa advanced na mga antas, 2 libro bawat antas. Bumagsak ang panga ni Ben, nagtanong siya kung bakit, para sa aking cellmate, tinuturuan ko siyang magbasa, paliwanag ni Isaac. Ngumiti si Ben, sinabi niya na katulad ka talaga niyan Isaac, ako na ang bahala dito. Noong sumunod na linggo, nakatanggap si Isaac ng isang pakete ng mga libro na nagdulot ng kaguluhan sa mga gwardya at bilanggo. Binuksan ng isang gwardya ang mga ito na nagkokomento sa talino ni Isaac. Nagkibit-balikat si Isaac at tinanggap ang mga komento ng tahimik. Pagbalik sa kanyang selda, galit na galit si K2 sa mga komento, ngunit tumawa si Isaac, sinabi niya na huwag kang mag-alala, alam natin ang mas mahusay, magsimula ka sa mga aklat na ito, magkakaroon ako ng mga tanong pagkatapos kaya basahin mo ng mabuti. Bakit magbasa ng mga libro? Gusto ko lang magbasa para hindi nila ako maloko, pagmamaktol ni K2. Nagkakamali ka. Ang pagbabasa ng mga libro ay tumutulong sa iyo na makilala ang mga salita at matuto ng higit pa. Ang mga pahayagan at libro ay maaaring maging interesante, simulang basahin ang mga ito at panatilihin itong tahimik, payo ni Isaac. Nagmaktol si Fabian, okay, pero dahil tinawag mo akong kaibigan. Hindi ba tayo magkaibigan? Inilahad ni Isaac ang kanyang kamay, nilamon ito ng malaking kamay ni K2, kinumpirma niya na ikaw ang aking una at nag-iisang kaibigan. Naisip ni Isaac na tiyak na namuhay si K2 ng isang malungkot na buhay at nais niyang baguhin iyon. Pumasok si Isaac sa kanyang selda na pasa-pasa at sinuntok. Agad na tumalon si K2 na nakalimutan ang kanyang aklat, suminghal siya. Ano ang nangyari? Gusto ng aking asawa ang aking bahay, nagpadala si Sheriff Ramsey ng mensahe, humiyaw si Isaac. Patuloy nilang gagawin ito hanggang sa sumuko ka, babala ni K2. Wala akong pakialam, akin ang bahay at may sentimental value, deklarasyon ni Isaac. Humingi si K2 ng paglalarawan sa mga umaatake. Inilarawan ni Isaac ang isa sa 4 na lalaki bago tumungo sa infirmary. Kinabukasan, 4 na lalaki ang napunta sa infirmary na nagpadala ng malinaw na mensahe, iwanan si Isaac. Sa sumunod na buwan, napatunayang mabilis matuto at avid reader si K2. Sinimulan niyang i-refer ang iba pang mga inmate kay Isaac na nakilala bilang Dr. Isaac. Hindi nagtagal, nagkaroon si Isaac ng klase ng humigit kumulang 10 bilanggo na nangangailangan ng pagsasanay. Sa isang aralin, tinalakay nila ang buhay pagkatapos ng kulungan at ang mga paghihirap sa paghahanap ng trabaho. Tumango ang marami na bumalik sa kulungan ng maraming beses dahil sa kakulangan ng mga pagkakataon. Ito ang nagbigay kay Isaac ng isang ideya, tinanong niya ang bawat isa kung anong uri ng negosyo ang gusto nilang simulan. Isang lalaki, isang baker, ang gustong magbukas ng panaderia. Hiniling ni Isaac sa kanya na sumulat ng isang plano na tinawag itong isang math assignment. Sinabi ni K2 na gusto niyang magtrabaho sa seguridad. Ngumiti si Isaac, kailangan mo ng magnanakaw para mahuli ang magnanakaw, ikaw ang aking pinuno ng seguridad. Si K2 na may kanyang masungit na boses ay sumang-ayon, nagkamayan sila. Sa pagbisita ni Ben, ibinahagi ni Isaac ang kanyang ideya ng isang investment fund para sa mga ex-prisoner upang magsimula ng mga negosyo. Sumang-ayon si Ben na pangasiwaan ang legal na bahagi habang pinamamahalaan ni Isaac ang pananalapi,
Nagkamayan sila upang tatakan ang deal. Pagkatapos ay binanggit ni Ben si Lydia, pinirmahan niya ang mga papeles ng diborsyo, gusto lang niya ng kalahati ng savings, walang alimony. Napagtanto niya na hindi niya mapapapayag na makipag-usap sa iyo, hindi niya i-claim ang bahay o hihingi ng mga pondo ni Tommy. Narito ang mga dokumento. Pinirmahan ni Isaac ang mga papeles na sumasalamin sa pagbabago ng puso ni Lydia. 6 na buwan ang lumipas, single na naman siya. Ang investment fund na itinatag niya at ni Ben ay naging matagumpay na tumutulong sa maraming bilanggo na makahanap ng trabaho o magsimula ng mga negosyo. Si Isaac ay lubos na iginagalang, ang mga baguhan na nagdulot ng gulo ay mabilis na hinarap. Si Isaac ay mayroon na ngayong isang silid para sa kanyang mga aralin na nagpakalma sa mga bilanggo na nagpapadali sa mga trabaho ng mga gwardya. Isang araw, tinanong siya ng isang social worker kung bakit wala ka sa listahan ng parole. Naging prangka si Isaac, ang warden ay kaibigan ni Sheriff Ramsey at nagbibigay ng mga negatibong ulat at hindi ko gusto ang parole. Maaaring ipadala ako ng mga tauhan ni Ramsey pabalik sa kulungan. Aalis ako sa 1 taon at talagang malaya. Wala kang gaanong pananampalataya sa legal system, tanong ng social worker. Hindi. Ako ay inakusahan ng sheriff at ng aking ex-asawa, hindi ko mapapatunayan iyon, mangyaring huwag kang magsalita tungkol sa isang patas na legal system. Iyon lang ba ang sagot ni Isaac, paumanhin sa pag-abala sa iyo, sagot niya. Ayos lang, masaya ang mga bilanggo sa akin dito, dagdag ni Isaac. Nagmukha siyang naguguluhan habang umalis si Isaac, nagpunta siya sa kanyang self-defense class. Iginiit ni K2 na natututo siyang lumaban na nagbibigay diin sa mabilis na lubusang neutralization ng mga kaaway. Sa loob ng halos 4 na taon, nawalan si Isaac ng taba at nagkaroon ng kalamnan dahil sa mga hinihingi ni K2 pagkatapos ng huling paghampas. Sinimulan siyang turuan ni K2 kung paano lumaban ng marumi na tinitiyak na mapoprotektahan ni Isaac ang kanyang sarili sa kanyang paglalakbay mula sa gym patungo sa kanyang selda. Hinarang ni Isaac ang isang gwardya. Sinabi ng gwardya na gusto kang makita ng warden ngayon. Ano ngayon na ako ay nasa problema, na isip ni Isaac na pakiramdam ang pagbagsak ng kanyang tiyan. Nagtanong siya, kailangan ko bang maligo muna o maaari akong pumunta tulad nito? Sinabi ng boss, ngayon maaari kang maligo mamaya, sagot ng gwardya. 5 minuto ang lumipas, pinayagang pumasok si Isaac sa opisina ng warden. Pinaalis ng warden ang gwardya at tumingin kay Isaac. Maaari ko rin sanang naligo, naisip ni Isaac, ngunit nanatiling tahimik ang nagtanong ang warden. Narinig ko na alam mo ang isang bagay tungkol sa mga computer, totoo ba iyon? Sa nakaraan buhay ako ay isang programmer sir, sagot ni Isaac. Are you computer savvy? Patuloy ng warden. Nadama ni Isaac ang isang bagay na kainahinala, kung ito ay isang issue sa software marahil ay maaari kong ayusin ito. Hardware ay mas malamang na ang computer ay ayos na ngayon, simulan mo nang hanapin ang problema, sabi ng warden na umaalis sa opisina ni na Isaac. Inaasahan ang isang bitag ay nagsimulang suriin ang computer. Keylogger sa hindi magandang tago na mahirap na file ang nakita niyang issue ay simpleng para sa kanya na ayusin, ngunit binalak niyang gamitin ito bilang leverage nang bumalik ang warden at gwardya. Nagmukha silang bigo. Nahanap mo na ba ang problema? Tanong ng warden. Sa pribado ang isyong ito, sagot ni Isaac. Pinaalis ng warden ang gwardya at sinabi ni Isaac na nakahanap ako ng mga illegal na video sa computer na ito. Mayroon ding worm na sumisira sa mga files mo. Kailangan mong gumawa ng written confirmation na hindi ako ang responsable at unrestricted internet access. Sumang-ayon ang warden pagkatapos na sabihin kung sino ang abogado ni Isaac. 1 linggo pagkatapos pinagtrabahuhan ni Isaac ang computer ng gabi na pinapagana ang keylogger at tinatago ang mga iligal na video sa kung saan tanging ang isang skilled programmer ay pwedeng makahanap sa kanila. Ikinuha rin niya ng panlinis ang computer at inaayos ang ilang isyu sa computer at 1 taon ang nakalipas habang tinatapos ni Isaac ang biglaang pagpasok ng warden sa opisina at sinabi na kung may problema tawagan mo ako. Nagreply si Isaac at uuwi na si Isaac. Hindi niya alam na sinisira ng warden ang computer niya. Naguguluhan siya tungkol sa bahay niya pagkatapos ang access sa kanyang nakatagong seguridad
nagagalit si Ramsey doon ay sinulat niya at tinapos ang programa na itinatala ng mga security. Sinabi ng warden, "Yes sir, thank you." Sumagot si Isaac. Bumalik si Isaac sa kanyang selda at napansin ni K2 ang kanyang ekspresyon. "Anong meron? Para kang pas ang nakakain ng canary," sabi ni K2. Paghihiganti. "Fabian, sino ang susunod na kakausapin?" "Si Ben Green. Kailangan ko siyang maghatid ng isang sulat." "Mayroon ka bang panulat at papel?" tanong ni Isaac. Pagkalipas ng isang linggo, binasa ng isang ahente ng FBI ang sulat ni Isaac na may lumalaking pagkabahala. Ipinaliwanag ni Isaac kung ano ang nangyari sa kanya at kung ano ang nangyayari sa kanyang bahay, kasama ang mga numero at isang password. Tanong niya sa abogado, "May oras ka ba para tingnan ng aming IT specialist ito?" Ngumiti si Ben, "Mayroon akong buong araw." Natuwa ang ahente. Kung totoo ang impormasyon, sa wakas ay maipakukulong na nila si Ramsey. Kinumpirma ng IT specialist ang koneksyon at nakita nila ang bahay ni Isaac na wasak, kung saan pinangangasiwaan ni Ramsey ang mga ilegal na aktibidad. Kinumpirma nito ang salaysay ni Isaac. Bago pa man palayain si Isaac, si Sheriff Ramsey, na bastos at maingay, ay iginigiit na nakakadena. Napansin niyang nakangisi si Isaac at nagbanta. Nakita ni K2 na namutla si Isaac at tumingin kay Ramsey nang may pagkamuhi. Dinala siya ng bisita ni Isaac sa isang maliit na conference room at gumamit ng isang noise silencing device. Sinabi niya, "Ang iyong impormasyon ay nakatulong sa amin na mahuli sila sa aktwal na pangyayari. Si Ramsey ay makukulong ng matagal. Maaari ka ring makakuha ng gantimpala sa pag-uulat ng kanyang tax fraud." Nagulat at nagpasalamat si Isaac. "Salamat. Ang makita siyang nakakulong ay sapat na para sa akin." Nag-usap pa sila at iniiwasan ni Isaac ang mga tanong tungkol sa kung paano niya na-access ang kanyang security system. Mayroon pa siyang mga isyu sa warden na kailangang ayusin. Nang gabing iyon, binalaan si Ramsey na lumayo kay Isaac at sa kanyang pamilya. Di nagtagal, iginigiit si Isaac palabas ng bilangguan sa pamamagitan ng likod na pintuan. Sumakay siya ng bus na nangangailangan ng transportasyon, komunikasyon, at isang lugar na matutuluyan. Ang kanyang ex-con network ay nagsimula kay Ben, na tutulong. Pagkatapos ng maikling pagsakay sa bus at paglalakad, dumating si Isaac sa isang garahe kung saan siya malugod na tinanggap. "Doc, malaya ka na. Gusto mo bang uminom?" tanong ng lalaki. Ngumiti si Isaac. "Hindi. Salamat. Kailangan ko ng transportasyon." "Ano ang mayroon ka?" Sumili ang lalaki. "Sinabi ni Ben na darating ka. Mayroon akong Nissan truck para sa iyo. Maganda, malinis, mababa ang mileage, 4-wheel drive. Perpekto ito." "Magkano?" tanong ni Isaac. Nagulat ang lalaki. "Hindi kita maaaring singilin pagkatapos ng lahat ng nagawa mo para sa akin." "Hindi. Kukuha ako ng discount, pero walang libre," giit ni Isaac. Bamantong hininga ang lalaki. Hinulaan ito ni Ben. "Pag-uusapan natin ito habang nag-e-enjoy ng tsaa." Naghihintay si Isaac para sa papeles. Pagkatapos ay pinaandar niya ang truck at nagtungo upang bisitahin ang kanyang matandang kaibigan. Hapon na nang siya ay umupo sa isang komportableng upuan at sinabi kay Ana, asawa ni Ben, "Matagal na rin simula nang umupo ako sa isang upuan na ganito." Ngumiti si Ana. Mahal niya si Isaac at alam niyang inosente siya. Napansin niya ang kanyang pagod, ang mga linya ng pag-aalala sa kanyang mukha, at ang kanyang malungkot ngunit determinado na mga mata. Sa kabila ng lahat, nanatili si Isaac na isang maginoo. Dinalhan niya siya ng mga bulaklak, naaalala ang kanyang kasal kay Ben na hindi niya nadaluhan. Sinabi niya kay Isaac na sasamahan sila ni Ben sa lalong madaling panahon na may Indonesian takeout, ang kanyang paborito. Pumasok si Ben ng maingay. "Ano ang pangit na sapphire blue truck na iyon sa driveway ko?" Tumawa siya, niyakap si Isaac. "Welcome back, Isaac. Natutuwa akong makita ka." Tumango si Isaac, biglang hindi makapagsalita. Tinapak siya ni Ana sa likod. Sinabi niya, "Okay lang,
Maglaan ka ng oras. Iwinaksi ni Isaac ang kanyang malungkot na mga iniisip. Magandang bahay, komento niya. Nabali ang spell. Tanong ni Ana kay Isaac, ano ang gusto mong inumin? Beer. Sparkle ang water lang. Hindi ako umiinom ng alak sa loob ng 5.5 taon at gusto kong panatilihin ito. Sumagot si Isaac. Naghain si Ana ng hapunan, pagkatapos ay huminto na may isang tray ng masarap na amoy na pagkain. Sinabi niya, ngayon ay para sa selebrasyon, bukas maaari mong labanan ang iyong mga laban, naiintindihan. Sumang-ayon ang parehong lalaki. Ito ay nagmarka ng isang napakagandang gabi, ang unang pagkakataon sa halos 7 taon na nakaramdam si Isaac ng kalmado at relaxed. Sa pagtatapos ng gabi, ipinagbigay alam ni Ben kay Isaac na mayroon silang guest room na handa para sa kanya. Nakaramdam ng pagkapahiya si Isaac at sinabi, maaari akong manatili sa isang hotel. Giit ni Ana. Sinabi niya, dito ka matutulog. Bukas bibisitahin natin ang iyong bahay ng sama-sama, walang argumento. Bumigay si Isaac. Sinabi niya, salamat, pagod na ako. Ipakita mo sa akin kung saan ako matutulog. Sinabi ni Ana ng may pagdidiin, tandaan, magkaibigan tayo. Tumulong ka na bayaran ang bahay na ito sa pamamagitan ng iyong traffic light project. Ipapakita ni Ben sa iyo ang iyong silid. Bukas ay isang bagong araw, sa isang mas malambing na tono, dagdag ni Ana. Sinabi niya, good night, you big fool. Mahal ka namin. Nahirapan si Isaac na makatulog ng gabing iyon, na nakakamiss ang pamilyar na ingay ng bilangguan, ngunit kalaunan ay napadpad sa isang hindi mapakilang pagtulog. Kinabukasan, pinanood ni Lauren Wined ang mga bagong dating na dumating sa bahay gamit ang binoculars na iniwan ng FBI. Nakita niya ang isang payat at balbas sarado na lalaki na bumaba mula sa isang blue truck na tumitingin sa paligid. Ang mag-asawang kasama niya ay tila nagdamdam. Pumasok sila sa bahay matapos kunin ng lalaki ang isang crowbar mula sa kanyang truck. Naghanda si Lauren na sunduin ang kanyang anak mula sa paaralan. Lumakad si Isaac sa kanyang wasak na tahanan. Ang lahat ay nawasak, ang kusina ay marumi, ang silid tulugan ay mabaho, at ang mga electrical wire ay naputol. Ang lahat ng mahahalagang bagay ay nawala. Nagtaka siya kung magagawa pa ba niya itong tahanan muli. Kinuha niya ang kanyang mga gamit sa kampang mula sa kanyang truck at sinimulang dalhin ang mga ito sa loob. Bumalik si Laura kasama ang kanyang anak nang tanungin ni Ana si Isaac ng isang bagay. Nawala ang kumpiyansa ni Isaac ng lubusan. Okay lang, Isaac, nandito kami para sa iyo, aliw ni Ben ng tahimik. Sa wakas ay nagpakita ng emosyon si Isaac, na gumugol ng mahabang panahon upang kumalma. Niyakap niya ang kanyang mga kaibigan at sinabi, salamat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Ang kalagayan ng bahay ay hindi matitiis, tanong ni Ana. Sigurado ka bang gusto mong manatili dito? Pwede ka nang sumama sa amin. Bumunghalit si Isaac. Sumagot siya, okay lang ako. Kailangan kong bumili ng bagong telepono at magtrabaho. Ito ang aking tahanan at gagawin ko itong akin muli. Ano ang iyong mga numero ng telepono? Ibinigay nila sa kanya ang kanilang mga business card at naglakad patungo sa kanilang kotse. Habang bumabalik si Isaac sa bahay, halos nasa kotse na sila, lumapit si Laura. Magandang umaga. Ako ang iyong kapitbahay. Maaari ba akong magtanong? Sabi niya. Maaari kang magtanong, ngunit maaaring hindi ako sumagot o gusto, sabi ni Ana. Ako si Laura Wined. Nakatira ako doon kasama ang aking 10 taong gulang na anak na si Timothy. Okay lang ba ang iyong kaibigan? Masama ang mga bagay dito at nag-aalala ako tungkol sa aming kaligtasan, paliwanag ni Laura. Tumawa si Ben, ngunit sumagot si Ana, Laura, gumanda ang iyong kapitbahayan. Hindi pa okay si Isaac, ngunit magiging okay siya. Hindi siya mapanganib, paumanhin, ngunit naging mahirap dito. Sabi ni Laura, si Isaac, mapanganib. Hindi, isa siya sa pinakamabait na tao na kilala ko.
Siya ang magiging pinakamagandang kapitbahay na mayroon ka, tiniyak ni Ana sa kanya. Sumakay si Ana sa kotse at umalis, na iniwan si Laura na nagtataka. Inispeksyon ni Isaac ang kanyang bahay. Ang mga electrical panel fuse ay hinayla, ngunit ang solar panel box para sa kanyang security system ay tila buo. Ang bahay ay ginawang kalat, kasama ang mga kasangkapan na nasira at mga mahahalagang bagay na ninakaw. Nagtaka siya kung maibabalik pa niya ito. Kinukuha ang mga gamit sa kampang mula sa kanyang truck, sinimulan ni Isaac ang paglilinis. Nakita ni Laura, na nanunood mula sa kanyang bintana, si Isaac na may crowbar. Naalala niya ang pagsalakay ng FBI at nakaramdam ng pag-iingat ngunit interesado. Tinawagan ni Isaac si Ben upang makuha ang listahan ng kanyang ex-con company. Kinaumagahan, nakita ni Laura si Isaac na nagtatrabaho sa labas na may laptop. Sinaliksik niya siya online at nalaman niyang gumugol siya ng 5.5 taon sa bilangguan dahil sa pananakit sa kanyang asawa at anak na babae, na nakalito sa kanya sa binigay na katiyakan ni Ana. Habang nag-aalmusal kasama si Tim, dumating ang isang kotse na may label na ex-con services at binati ng 2 lalaki si Isaac. Napansin ni Laura ang kanilang slogan, natutunan namin ang katapatan sa mahirap na paraan, ngayon nag-aalok ng matapat na trabaho sa makatarungang presyo. Inutusan ni Isaac ang mga lalaki na linisin ang kusina, silid tulugan, at opisina, na itapon. Ang lahat, ng gabing iyon, isang truck ang dumating upang alisin ang isang dumpster. Dumating ang isa pang ex-con services van na pinamumunuan ng isang babae na nagdala kay Laura ng mga bulaklak mula kay Dr. Isaac at humingi ng paumanhin para sa anumang ingay. Nagulat si Laura na kumaway pabalik kay Isaac. Makalipas ang 2 linggo, sa pagkalinis ng bahay, pinlano ni Isaac at isang kontraktor ang panloob na pagpapanumbalik. Ang silid tulugan ni Isaac at bahagi ng kusina ay maaaring gamitin. Nasiyahan siya sa ulan mula sa ilalim ng isang tolda nang makita niya ang kotse ni Laura na nahihirapan. Kinuha niya ang isang payong at lumakad upang tumulong. Magandang hapon. Ako si Isaac Manor, iyong kapitbahay, sabi ni Isaac na may bahagyang ngiti. Oo, paumanhin, nagmamadali ako. Kailangan kong sunduin ang aking anak na si Tim mula sa paaralan, ngunit ang aking kotse, sagot ni Laura. Ang iyong kotse ay hindi pupunta saan man. Maaari mong kunin ang akin o maaari kitang ihatid kung okay lang sa iyo na makita kasama ang isang ex-con, alok ni Isaac. Nagulat si Laura sa pagtimbang ng mga opsyon. Mas natatakot akong magmaneho ng iyong truck, maaari mo ba akong ihatid? Tanong niya. Sigurado, kunin mo ang iyong coat. Isasara ko ang bahay, sagot ni Isaac. Kailangan mo ba ng tulong sa kotse? Bulong ni Laura na nahihiya. Hindi ko kayang bayaran ito. Pinutol ni Isaac, kapitbahay. Ang ibig kong sabihin ay tumulong ng walang strings attached, o isang friendly face lang at paminsan-minsang kape. Nahihiya si Laura na sumagot, ako si Laura Winstead, paumanhin sa pagiging bastos. Oo, mangyaring kung kaya mo itong ayusin. Tinawagan ni Isaac ang kanyang contact sa speaker para marinig ni Laura. Doc, paano kita matutulungan? Ang boses sa kabilang dulo. Sumagot si Isaac, Oy Kate, maaari mo bang paitangnan ni Joey ang kotse ng kapitbahay ko? Nasa loob ang mga susi. Tagubilin ni Isaac, syempre, may iba pa ba? Tanong ni Kate, patawagan na lang ako ni Joey kapag may balita, salamat, sagot ni Isaac. Tumawa si Isaac, magandang malaman, isang bagong face ang malapit nang magsimula. Mukhang kakailanganin ko ng isang assistant, sabi niya. Nahihiya si Laura na nagtanong, paano ko maipapagawa ang aking kotse ng mabilis? Tiniyak ni Isaac sa kanya, huwag kang mag-alala, papunta na si Joey na may tow truck. Nagtanong si Laura, ikaw ba ang boss nila? Ipinaliwanag ni Isaac, hindi. Tinulungan ko silang simulan ang kanilang negosyo. Si Ben Green at ako ang nagtayo ng IPC Skin and Ex-Con upang tulungan ang mga ex-prisoner, kaya nakakakuha ako ng dagdag na tulong.
Tumingin si Laura kay Isaac sa isang bagong pananaw. Nang dumating sila sa paaralan, nakita ni Tim ang truck at sumigaw, "Cool, ang truck ng aming kapitbahay. Bakit ito nandito?" Ipinaliwanag ni Laura, "Nasira ang aming kotse." Ipinakilala ni Isaac ang kanyang sarili kay Tim. "Ako si Isaac. Kung papayag ang iyong ina, maaari mo rin akong tawaging ganito." Bago sila umuwi, hinayla ni Joey si Isaac sa tabi. "Bitag ang kotse na ito, sunog ang makina at mas malala ang iba pa. Anong gagawin natin?" Tanong niya. Kailangan niya ng kotse, mayroon ka bang angkop? Sumagot si Isaac, "Mayroon akong Nissan Rogue, ngunit kakilakilabot ang kulay. Maaari niya itong kunin." Alok ni Joey. "Kunin mo na lang ito at palitan. Padalhan mo ako ng bill." Tagubili ni Isaac. Sinabi ni Joey kay Laura, "Kailangan ko ang iyong kotse at mga papeles, mangyaring." Malapit nang umiyak si Laura na sinabi, "Kailangan ko ang kotse na ito, hindi ko kayang magbayad para sa mga pag-aayos." Tiniyak ni Joey sa kanya, "Huwag kang mag-alala, inayos na ni Doc ang lahat. Magdadala ako ng kapalit ngayong gabi." Pautal na tanong ni Laura, "Inasikaso ni Isaac ito? Lagi ba niyang ginagawa ito?" Sumagot si Joey, "Oo, Laura. Isa siya sa pinakamagandang tao na kilala ko, matapat, matalino, at mapagbigay. Hindi siya humihingi ng anuman. Mas maganda kung hindi ka magsisimula ng ganoon sa kanya. Maraming tao ang may utang sa kanya." Dagdag pa ni Joey, "Hindi ako naniniwala kahit isang segundo na sinaktan niya ang kanyang ex-wife at anak na babae. Wala siya niyan. Kita-kita pagkatapos ng hapunan." Samantala, na-access ni Isaac ang mga backup hard drive at sinuri ang mga recordings. Nakita niya ang kanyang asawa na sumisira sa kanyang mga panata sa kasal, ang kanyang pagkatuklas at ang kasunod na mga banta, at ipinaliwanag ni Ramsey ang kanilang plano na i-frame siya. Ipinakita ng tape ang makeup artist sa isang taong tinatawag na Doc na lumalagda ng mga papeles. Umupo si Isaac sa katahimikan habang bumabagsak ang mga luha sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng pagkakanulo at ni-rewind ang footage. Huminto siya nang makita niya si Ramsey at napansin ang body language ng mga lalaki kasama ang prosecutor at ang hukom. Narinig niyang sinabi ni Ramsey, "Banta ang lalaking ito. Kailangan siyang patahimikin ng permanente." Itinigil ni Isaac ang panonood, pinatay ang mga hard drive, at tinawagan ang FBI. Nang dumating sila, ibinigay niya sa kanila ang 2 discs. "Kailangan ko ng mga certified copies ng mga recordings na ito," sabi niya. "Ipinapakita ng mga tala na ito na ako ay na-frame at nakulong sa kabila ng aking pagiging inosente. Mayroon akong mga account na kailangang bayaran." Si Lydia ay nagtatrabaho bilang isang legal secretary, isang trabaho na inayos ni Peter. Nakaramdam siya ng pagkakasala ngunit nanatili sa kanyang kwento. Ang kanyang anak na babae ay halos hindi nagsasalita sa kanya. Tinawag siya ng prosecutor sa kanyang opisina kung saan ipinakita ng isang ahente ng FBI na si Smith ang kanyang mga kredensyal at sinabing, "Muling binubuksan namin ang kaso ni Isaac Manor." Namutla si Lydia. "Bakit?" tanong niya ng kinakabahan. Ipinakita ni Ahente Smith ang footage ni Lydia at Ramsey na nagplano laban kay Isaac. Nahimatay si Lydia. Nang magising siya, nakaposas ang prosecutor. Sinabi ni Ahente Smith, "Akala mo ba makakaligtas ka dito? Mayroon kaming mga buwan ng recordings kasama ang isang slaughter plot." Makalipas ang 1 linggo, umamin si Lydia. Sinampahan si Ramsey ng maraming krimen at gugugol ang buong buhay niya sa bilangguan. Nahatulan si Lydia ng maling pag-uulat at perjury. Nilinaw ni Isaac na ayaw niyang magkaroon ng contact sa kanyang anak na babae. Umalis siya nang walang ina. Nagpunta siya kay Ben na gustong takutin si Lydia. Sinampahan ni Ben si Lydia ng $100,000 para sa bawat taon na nakulong si Isaac. Sinampahan din si Ramsey ng kaso ng $1,000,000 bawat taon na nakulong si Isaac, kasama ang mga danyo sa bahay at kapaligiran ni Isaac. Ang lungsod ng Dens ay mabilis na inayos ang bahagi nito sa hindi makatarungang pagkabilanggo ni Isaac.
Akala ni Ramsey, na mayabang, na walang kahihinatnan ang kaso. Ang kanyang abogado ay nagpakita ng kaunting pagsisikap sa kaso. Pumanig ang korte kay Isaac at nawala kay Ramsey ang kanyang kayamanan na napunta sa isang trust fund para sa investment company ni Isaac at Ben. Natakot si Lydia sa kaso ni Isaac. Nawalan siya ng trabaho at humaharap sa pagkawala ng kanyang tahanan. Siya ay nakahiwalay sa bilangguan, hindi pinapansin ng mga kapwa inmate. Isang guard ang walang pag-asa na nagsabi sa kanya tungkol sa isang investment program na sinimulan dahil sa kanyang mga aksyon laban kay Isaac. Nang malaman ni Ramsey na iginawad kay Isaac ang $5 milyon kasama ang $500,000 para sa mga renovations, sumigaw siya, "I'm going to liquidate Isaac." Wala pang isang linggo, may dumalaw sa kanya sa gabi, hindi kasing banayad gaya ng dati. Isang taon na mula nang makalabas si Isaac sa bilangguan. Sumama si Kato sa kanya at naging malapit silang magkaibigan. Ang bahay ni Isaac ay naibalik kahit na minimal lang ang dekorasyon. Tahimik siyang bumili ng lahat ng bahay na ibinebenta sa cul-de-sac. Isang bagyo, nakita niya si Laura at Tim na nakasiksik sa pintuan, basa at nanginginig. Nagalit siya, kumuha siya ng 2 raincoat at tumakbo pababa. "Anong ginagawa ninyo? Magyayelo kayo," sigaw ni Isaac. "Narito, isuot ninyo ito at pumasok," wika ni Isaac. Noong una, tumanggi si Laura ngunit pagkatapos tumingin kay Isaac, napagpasyahan niya itong tanggapin. Sa loob ng bahay ni Isaac, nakatingin pababa si Laura at tahimik na nagsabi, "Paumanhin." Kumalma si Isaac at sumagot ng malumanay, paumanhin sa pagsigaw. "Nag-aalala ako. Anong nangyari?" Ipinaliwanag ni Laura, pumutok ang electrical panel. "Okay, susuriin ng isang tao bukas. Dito na kayo tumuloy ngayong gabi, maglalagay ako ng mga higaan para sa inyo ni Tim." Walang tutol, iginiit ni Isaac. Humanap si Isaac ng ilang t-shirts at ipinakita kay Laura ang banyo para sa mainit na palaigo. Habang kinukuha ang kanyang flip phone sa opisina, narinig niya si Laura sa pintuan at napansin ang kanyang figura. Sa pagkapahiya, nagtanong siya, "Kailangan mo ba ng isang bagay?" "Oo, ikaw malaking tanga, kailangan kitang pasalamatan. Maaari ba kitang halikan bago matulog?" Hinalikan ni Laura ang pisngi ni Isaac at nagtanong, "Bakit ka iniwan ng iyong ex at itinuring ka ng ganito?" "Hindi ko alam. Anyway, nasa likod na siya ng mga bar ngayon," sagot ni Isaac. Namula si Laura at tumakbo upang magbihis. Nang bumalik siya, ipinaliwanag ni Isaac, "Nagdisenyo ako ng mga nakatagong backup security systems." Ang external system ay naglantad ng mga ilegal na aktibidad na humantong sa pagbagsak ni Ramsey. Ang internal system ay mayroong ebidensya na nagpapatunay sa aking pagiging inosente. Pinatulog niya si Laura na sinabing, "Mayroon tayong abalang araw bukas." Kinaumagahan, sinuri ng isang contractor ang bahay ni Laura kasama si K2. Ipinakilala ni Isaac si Laura kay Fabian. Nakipagkamay rin si Tim kay Fabian, na sinira ang yelo sa loob ng bahay. Bumulong si Fabian kay Laura, "Huwag kang iinom ng kape ni Isaac nang walang tubig." Tumawa si Laura, "Alam ko. Sinubukan ko ito kaninang umaga." Iniulat ng contractor na ang bahay ni Laura ay halos hindi na matitirhan. Umiyak si Laura. Kumilos si Isaac ng mabilis. "K2, maglagay ka ng lock sa silid tulugan ko para kay Laura at ibigay mo sa kanya ang mga susi." "Sino ang iyong landlord?" Tagubilin ni Isaac. "Ang aking ex," hikbi ni Laura. "Hindi niya ibebenta sa akin ang bahay." Tagubilin ni Isaac. "K2, asikasuhin mo rin iyon." Tanong ni Laura, "Bakit may lock?" Paliwanag ni Isaac, "Iniisip pa rin ng mga kapitbahay na sinasaktan ko ang mga babae." "Kailan ka nagtatrabaho ngayon?" Tanong ni Isaac. "Hindi ko kailangan, binabayaran nila ako ng mga sentimos at gusto nila ang 150% sa akin. Halos hindi ko kayang magbayad ng mga bayarin at hindi ako makahanap ng ibang trabaho dahil sa aking ex," paliwanag ni Laura. "Oh, ano ang iyong trabaho?"
Tanong ni Isaac. Nag-aral ako ng organization at business, ngayon nagtatrabaho ako bilang isang secretary, sagot ni Laura. Alam ni Isaac, na gusto si Laura, na kailangan niya ng isang secretary. Tanong niya, gusto mo bang magtrabaho para sa akin full-time, dito o mula sa iyong bahay kapag na-renovate na? Namula si Laura. Wala akong references at kailangan kong alagaan si Tim. Dagdag ni Isaac, maaari kang magtrabaho dito. Ilalagay ko ang isang silid para kay Tim at tutulong sa kanyang homework. Pag-isipan mo, makikinabang tayong pareho, malumanay na sabi ni Isaac. Nagulat si Laura na nagtanong, gusto mo ba ako? Sagot ni Isaac, bakit hindi? Kung isa ka lang roommate, nasa rental ka na ngayon. Sabihin mo na, pag-uusapan ni Ana at Ben ang iba pa. Niyakap ni Laura si Isaac at hinalikan ang kanyang pisngi. Kailan ako magsisimula? Tanong niya. Ngayon, bigla kong gustong ayusan ang aking bahay. Maaari kang manatili dito habang ginagawa ang renovations, sagot ni Isaac. Oo at matutuwa si Tim, ngunit kailangan ko munang mag-resign sa aking lumang trabaho. Maaari ko bang gamitin ang iyong telepono? Tanong ni Laura. Samantala, natagpuan ni Tim ang isang lumang robot na ginawa ni Isaac, nagalit siya. Tanong niya, ano ito? Sino ang gumawa nito? Ngumiti si Isaac, ako, hanapin natin ang mga batteries at remote para mapaglaruan mo ito sa labas. Pagkalipas ng 10 minuto, masayang naglaro si Tim kasama ang robot pababa sa driveway. Nag-ayos si Isaac ng babysitter para kay Tim at makalipas ang 1 oras, pumunta siya at si Laura sa isang shopping mall. Nag-resign ako, hindi sila masaya at inalok ako ng promotion at mas maraming trabaho, sabi ni Laura. Pumasok si Isaac sa parking lot. Huli na ang lahat. Napansin ni Laura ang kanyang pag-aalala at nakaramdam ng mainit na atraksyon. Tanong niya, ano ang iyong alok? Sumagot si Isaac, magsisimula ka sa $4,000 sa isang buwan, libreng pabahay sa aking walang hanggang pasasalamat. Diyos ko, bulalas ni Lord, pero libreng pabahay. Hindi ka pa bumibili ng bahay ah. Huwag mong maliitin ang husay ni Fabian sa negosasyon, sagot ni Isaac na may ngisi. Pagkaraan ng 2 linggo, namangha si Laura sa bilis ng pag-asikaso sa ex-con cruise. Sinimulan niyang ilipat ang kanyang mga gamit pabalik sa kanyang bahay, ngunit nakaramdam siya ng kaunting lungkot. Nagiging malapit na siya kay Isaac. Mayroon silang matatag na routine sa trabaho na may morning cardio at workouts. Nahirapan si Laura sa simula, ngunit nakakita agad siya ng pagbuti. Ilang gabi pagkaraan, inanunsyo ni Tim na mayroon siyang bagong guro sa math. Si Laura, na abala sa pag-iisip kay Isaac, ay napansin ang isang kotse sa kanyang driveway. Pinanood niya ito ng ilang sandali, ngunit nag-ambala siya sa pagkukwento ni Tim tungkol sa robot na binubuo nila ni Isaac. Pagkaraan ng kalahating oras, naroon pa rin ang kotse. Dahil sa kuryusidad, lumapit siya sa pintuan ng driver at kumatok sa bintana. Si Thomasina Manor, o Tommy, ay naging guro sa math sa malapit. Nang makulong ang kanyang ina, kinailangan ni Tommy na lisanin ang kanyang pag-aaral sa AI at magtrabaho. Narinig niya ang tungkol sa construction work mula sa isang estudyante at nakaramdam ng inggit, naaalala ang paggawa ng mga katulad na proyekto kasama ang kanyang ama noong hindi pa nagkakaroon ng affair ang kanyang ina kay Ramsey. Matapos malaman ang address ni Tim, pinaghihinalaan niya na maaaring tinutulungan siya ng kanyang ama at nagpas siyang alamin ito. Nakaupo si Tommy sa kanyang kotse na may binocular, pinapanood ang kanyang ama, nakikita kung gaano na siya katanda. Umiyak siya ngunit natakot na lumapit sa kanya. Minsan ay sumulat ang kanyang ina kay Isaac na humihingi ng kapatawaran, kung saan sumagot siya ng, kung ibabalik mo lang sa akin ang 5.5 taon ng aking buhay. Kung hindi, lumayo ka. Bigla, may kumatok sa bintana. Umiiyak si Tommy at binaba ang bintana. Hindi ka okay. Pumasok ka sa loob para kumalma. Wala ka sa kondisyon para magmaneho, sabi ni Laura. Sinalubong sila ni Tim sa loob. Hello, Miss Tommy. Bakit ka narito?
Pinanatili ni Laura ang kanyang kalmado. Ako si Laura Wiad. Sino ka? Thomasine C.A. Manor. Nagtuturo ako ng math kay Tim. Tawagin mo akong Tommy, sagot niya. Napaisip si Laura. Manor. Heck, ang tatay mo. Tumango si Tommy na malungkot. Oo, hindi ko na siya nakita sa loob ng 6 na taon, sabi niya at bumagsak sa sahig. Tinulungan siya ni Laura sa sofa at inutusan si Tim na kumuha ng tubig. Tim, pumunta ka sa kwarto mo. Kailangan naming mag-usap. Nang makaalis si Tim, sinabi ni Laura, dito ka matutulog ngayong gabi. Tinuruan ako ng iyong ama na tumulong kapag kinakailangan. Bumantong hininga si Tommy na may ginhawa. Sa wakas ay mayroon siyang makakausap. Naiintindihan ni Laura ang kanyang hindi sinasabing tanong. Alam ko ang halos lahat. Hindi kailanman binanggit ng iyong ama ang iyong papel, basta't inampun ka ni Peter Ramsey. Umiling si Tommy. Tumanggi akong magpaampon. Hindi ko na kinausap ang aking ina matapos kong malaman kung ano ang ginawa nila sa aking ama. Nang subukan ni Ramsey na pumasok sa aking silid habang ako'y nagbibihis, sinaktan ko siya. Umalis ako sa bahay nang ako'y mag-18. Hindi ko na matatawag itong bahay. Hindi nagtagal, naghiwalay ang aking ina at si Ramsey. Inunawa ni Laura ang impormasyon, na pagtanto na akala ni Isaac ay inampon ang kanyang anak. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, kailangan nating humanap ng paraan upang muling pagkaisahin kayo ng iyong ama. Mayroon pa rin siyang larawan mo sa kanyang desk. Tumingin si Tommy kay Laura, kinikilala ang katotohanan. Bahagya niyang hinawakan ang kamay ni Laura at sinabi, mahal mo siya, hindi ba? Namumula si Laura na sumagot, oo, pero hindi ko alam kung mayroon akong pagkakataon. Siguro makakatulong ako. Sinabi sa akin ng aking ina na siya ay napakamahiyain at ayaw niyang makagulo sa mga babae. Kung gaano niya kamahal ang isang tao, mas nagiging malayo siya, paliwanag ni Tommy. Kinumpirma ni Tommy ang lahat ng ito. Mahal ka niya. Kinailangan maging napaka-agresibo ng aking ina para mapalapit sa kanya. Pakiusap, alagaan mo siya. Gusto ko siyang makitang masaya. Gusto ko siyang makita, pero hinihiling niya ang mga 5 taon na iyon pabalik. Muling tumulo ang luha ni Tommy. Nagkaroon si Laura ng mahirap na gabi na sinusubukang unawain si Isaac at mag-isip ng isang plano. Nagpasya siyang magsimulang magbihis ng mas sexy sa susunod na umaga. Nagsasanay na si Isaac nang pumasok si Laura sa gym na nakasuot ng crop top. Natuwa si Isaac na mapansin ang kanyang pagbaba ng timbang. Sa kalagitnaan, sinubukan ni Laura ang sinabi ni Tommy. Pwede ba akong mag-day off? Kailangan kong mag-relax at bumili ng mga bagong damit. Nasa eskwela si Tim hanggang alas 5, sabi ni Laura. Magandang ideya yan. Pwede ba akong sumama sayo? Kailangan ko rin ng break, bulalas ni Isaac. Nagpanggap si Laura na nag-iisip. Gusto ko yan. Matutulungan mo akong pumili. Nagbago ang ekspresyon ni Isaac. Sigurado ka ba? Alam mo, employer mo rin ako. Oo, pero isa ka ring mahal na kaibigan, sagot niya, sabay halik sa kanyang pisngi. Pero isang rule, bawal pag-usapan ang trabaho. Ngumiti si Isaac, got it. Pagkaraan ng isang oras, inihatid nila si Tim sa eskwela at nagtungo sa shopping center. Nagkape sila bago mag-shopping. Sinabi ni Laura kay Isaac na ay upgrade ang kanyang wardrobe para iwasan ang imahe niya bilang dating preso. Pagkatapos noon, nasiyahan si Laura sa panunukso kay Isaac sa isang Ling Erie store. Hinangaan niya ang kanyang gumagandang figura, alam na pinapanood siya ni Isaac. Sumukat siya ng ilang damit at Ling Erie, napansin ang mga reaksyon ni Isaac. Isang damit ang nagpatingkad sa kanyang dibdib, naaga ang kanyang atensyon. May isa pang damit na gusto niya, pero hindi niya kayang bilhin. Sa department ng sportswear, hindi napansin ni Laura ang ginawa ni Isaac sa saleswoman. Pagkatapos ng pananghalian, nagbiroan sila tungkol sa bill na binayaran ni Isaac. Pagkauwi sa bahay, nakakita si Laura ng dagdag na bag na may paborito niyang pabango sa kanyang mga pinamili. Sa pag-unpack, nakaramdam siya ng pag-asa.
Mayroon talaga akong pagkakataon, naisip niya. Kinabukasan, nagpakita si Laura sa gym na nakasuot ng ibang top at tight leggings. Napansin niyang pinapanood siya ni Isaac sa pamamagitan ng salamin, ngunit nagkukunwaring hindi nakatingin. Sa ikatlong araw, malapit na matapos ang kanilang workout, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Agad na tumayo si Isaac sa tabi niya, tinatanong kung ano ang nangyayari. Laura, bakit ka umiiyak? May maitutulong ba ako? Para sa barya, para sa libra, naisip ni Laura. May problema ako sa isang lalaki. Sinasaktan ka ba niya? Tanong ni Isaac sa isang paraan. Ang problema ay mahal ko siya, pero hindi niya sinasagot ang aking mga pagtatangka. May mga ideya ka ba? Sabi ni Laura. Nautal si Isaac. Laura, napunta ka sa maling tao para sa payo, pero susubukan ko. Kung matigas ang ulo niya, kailangan niya ng gising. Magiging tanga siya kung ipagwawalang bahala ka niya. Ikaw ay matalino, maganda, at may malaking puso. Maging direkta ka. Magbabago rin siya. Tumayo si Laura, humarap kay Isaac, at umupo sa kanyang kondongan. Namumula siya. Sinabi niya, maging direkta ako. Isaac, makikipagtalik ka ba sa akin dito o sa iyong kama? Naguluhan si Isaac. Anong ibig mong sabihin? Sa akin. Oo, ikaw, kinumpirma ni Laura. Laura, mahal mo ba ako? Seryoso. Ang kanyang tango at ngiti ay nagpabatid sa kanya ng katotohanan. Oh, napakasaya ko nito. Laura, mahal din kita. Mahal na kita simula nang umupo kang marumi sa iyong pintuan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bobo ka, sabi niya ng may pagmamahal. Hindi ko kaya. Ako ang iyong employer at ang iyong landlord. Ipinangako ko, walang strings attached, isang friendly face lang at paminsan-minsang kape, tandaan, paliwanag ni Isaac. Hinalikan siya ni Laura. Minsan, masyado kang disente para sa iyong sariling kabutihan. Ngayon, narito ang kwarto. Hinawakan ni Isaac ang kanyang kamay, dinala siya sa kwarto, at isinara ang pinto sa likod nila. Kalaunan, sinabi ni Laura, Isaac, oras na para sunduin si Tim sa eskwela. Kaya't isa sa atin ay kailangang maligo. Bakit hindi tayo maligo ng sabay? Iminungkahi ni Isaac, hindi. Kung maliligo tayo ng sabay, hinding-hindi natin kakayanin sa oras. Ako na muna ang maliligo at sasanduan si Tim, sagot ni Laura. Nag-alinlangan si Isaac na sumang-ayon. Naligo si Laura, nagbihis, at nagmaneho papunta sa eskwela. Pagdating niya, kasama ni Tommy si Tim. Pinasakay ni Laura si Tim sa kotse at ngumisi si Tommy. Nakita mo na ang iyong lalaki. Nakakatawa kang maglakad. Tumawa si Laura. Salamat sa impormasyon tungkol sa iyong tatay. Halos kinailangan ko siyang kaladkarin papunta sa kama. Ipinapangako ko na tutulungan kitang muling magkonekta, ngunit maging mapagpasensya. Sensitibo siya tungkol dito. Pagkaraan ng 6 na linggo, nahirapan si Laura sa kanilang workout. Napansin ni Isaac at nag-alala. Kalaunan noong umagang iyon, tumanggi siyang magkape at mas pinili ang tsaa. Nang may dumaan na may cheddar sandwich, tumakbo siya papunta sa banyo. Naunawaan ni Isaac, sinabi niya sa kanya na mag-day off at pumunta sa isang shopping center upang bisitahin ang isang jeweler. Kinabukasan, mas maganda ang pakiramdam ni Laura, ngunit nilaktawan ang pagsasanay na nag-aangking may virus. Dumating siya sa kanyang opisina ng 9:30 at nakakita ng 2 maliliit na kahon sa kanyang desk. Pagbubukas ng una, nakakita siya ng isang magandang antique pocket watch na may gintong kadena at isang tala. Ang oras ay lumilipas at ang buhay ay napakaikli upang sayangin. Nagtataka ang isang employer kung papayagan siya ng kanyang personal assistant na gumawa sa kanya ng isang alok. Sa tingin niya, siya ay maganda sa loob at labas at sa paglipas ng panahon ay mas lalo pa siyang gaganda. Nakakaramdam ng init sa loob. Binuksan ni Laura ang pangalawang kahon at nakakita ng 3 pregnancy test. Napagtanto niya na maaaring siya ay buntis at naunang napansin ito ni Isaac. Nakaramdam siya ng halo ng kaligayahan, pagkabalisa,
at sorpresa. Lumitaw si Isaac sa pintuan, namumula. Sinabi ni Laura ng mahinhin, "Oo, maaaring gumawa ng alok ang aking employer." Tahimik na hinawakan ni Isaac ang kamay ni Laura at inakay siya palabas. Dito sa araw, tinanong niya ng malakas, "Laura Wiad, ipagkakaluwag mo ba sa akin ang karangalan na maging aking asawa?" "Oo, gago ka. Hindi mo na kailangang magtanong ng formal. Sasabihin ko pa rin ang oo." Natanto nila na mga 100 tao ang nakasaksi sa eksena. Naghiyawan at pumalakpak habang inilalagay ni Isaac ang isang emerald-shaped palladium diamond ring sa kanyang daliri. "O Diyos ko, ito ay kahanga-hanga," bulalas ni Laura. Nagdala si Tim ng champagne at mga baso. Sinabi ni Isaac kay Laura, "Tumaya ako ng oo, tulad ng nakikita mo." Pagkatapos ay sumigaw siya sa iba. Ang lahat ay maaaring kumuha ng isang baso mula sa hardin. Pagkatapos ng pagdiriwang, pumasok sina Isaac at Laura sa loob. Si Laura, pagod sa mga emosyon at pagbati, ay umupo kasama si Isaac sa living room na tumitingin sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Isaac, "Saan mo gustong tumira? Maaari ka bang manatili dito o magpapatayo tayo ng bagong bahay? Kailangan ng pagkukumpuni ang lugar na ito, lalo na kung buntis ka." "At ano ang tungkol sa iyong lumang bahay?" Sumagot si Laura, "Gusto ko ang bahay na ito, maluwag at maliwanag na may masasayang alaala. Manatili tayo dito. Tungkol naman sa aking lumang bahay, sa iyo na yan." Ngumiti si Isaac. "Nang bilhin ito ni Fabian, muli ko itong ipinarehistro sa iyong pangalan kaya desisyon mo yan. May kilala ka bang gustong tumira doon o ipagbibili natin ito?" Mabilis na nag-isip si Laura. Papayag si Isaac sa anumang bagay ngayon kaya gusto niyang maging maingat. "Kailangan kong mag-isip, maaaring may kilala ako." Kinabukasan pagkatapos sunduin si Tim, tinalakay ni na Isaac at Laura ang mga pagbabago sa bahay. Iminungkahi ni Isaac ang pagdaragdag ng pool, balkonahe, at extension para kay Tim. Tinanong niya kung nakahanap na si Laura ng kandidato para sa kanyang bahay. Tumango siya at huminga ng malalim. "May naiisip ako, ngunit pakiusap na makinig at mag-isip bago tumugon. Kailangan ng bagong guro ni Tim sa math ng lugar na titirhan. Inaagaw ang kanyang bahay." Tinanong ni Isaac, "Ano ang problema?" "Ang kanyang pangalan ay Thomasina Manorshek, ang iyong anak." Ibinunyag ni Laura. Natigilan si Isaac. "Ano?" Hinawakan ni Laura ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag, "Hindi kailanman nalaman ni Tommy kung ano ang ginawa nila sa iyo. Binago ni Ramsey ang kanyang patoto. Sinubukan kanyang bisitahin at palayain ngunit naharangan sa bawat pagliko. Sinuntok pa nga ni Tommy si Ramsey." Kinumpirma ni Fabian ang kanyang kwento. Dumaan sa iba't ibang emosyon ang mukha ni Isaac. Sa wakas, bamulong siya. Kawawang bata. "Anong gagawin natin ngayon?" Hinalikan siya ni Laura. "Magbabayad si Ramsey, pero huwag kang gagawa ng ilegal. May anak tayo sa daan, positibo ang lahat ng 3 test. Ayokong makulong ka ulit." "Hindi ako gagawa ng ilegal, pero ano ang tungkol kay Tommy?" tanong ni Isaac. "Ipagkatiwala mo sa akin. Maaari mo bang sunduin si Laura sa eskwela?" Mungkahi ni Laura. "Maaring ihatid ako ng contractor hek pagtatrabaho sa mga pagtatansya para sa bahay pabalik," sagot ni Isaac. Ngumiti si Laura. "Ang ganda ng mga ideya mo, nagtitiwala ako sayo. Kukunin ko sina Tim at Tommy sa eskwela." Tumakbo si Tim papunta kay Laura na bamulong, "Pwede mo bang tawagan si Miss Manor?" Bumalik si Tim kasama si Tommy na mukhang nag-aalala. Upang pagaanin ang tensyon, ngumiti ng maliwanag si Laura at sinabi, "May bahay na ako para sayo, talaga. Kaya ko itong bayaran," sagot ni Tommy. Sinabi ni Laura, "Oo, sumakay ka sa kotse at pupunta tayo para tignan." "Ngayon na." "Oo, bakit hindi?" Nagpasya si Tommy na magtiwala sa kanya at sumakay sa kotse. Dinala siya ni Laura sa kanyang bahay. Nang makita ito ni Tommy, naguluhan siya. "Ito ang bahay mo," sabi ni Laura. "Hindi.
Magpapakasal na ako at kaya mo itong bayaran, kailangan mo lang makilala ang may-ari. Naging maingat si Tommy, hindi ako makikipagtalik sa kanya. Bulalas niya. Tumawa si Laura. Hindi. Honey, hindi niya iisipin yan. Tinanong ni Tommy, kailan ko makikilala ang misteryosong landlord na ito at kailan ako makakalipat? Sumili si Laura. Ngayon at bukas. Punta tayo sa bahay sa malapit. Doon din titira si Tim at ako. Sa wakas ay naunawaan ni Tommy. Pinanood ni Laura ang mga ekspresyon ni Tommy nang may kasiyahan habang pinoproseso niya ang impormasyon. Ang tatay mo, tanong ni Tommy. Oo, gusto kanyang makilala. Magpapakasal na kami at magkakaroon ng anak, sabi ni Laura nang masaya. Nakaramdam si Tommy ng halo ng kagalakan, takot, at sorpresa. Naghanda siya ng mga talumpati sa loob ng maraming taon ngunit ngayon ay hindi naaalala ang alinman sa mga ito. Hinawakan ni Laura ang kamay ni Tommy at inakay siya papunta sa bahay ni Isaac. Tumakbo si Tim sa unahan at kumatok sa pinto. Binuksan ni Isaac at nagtanong, "Hoy, malaki, mag-isa ka lang?" Masayang sumagot si Tim, "Hindi, sumama si nanay sa guro ko sa math. Titira na siya sa bahay natin, hindi ba?" Tumingin si Isaac sa dalawang babae at sinabi, "Oh wow, dalawa sa pinakamagaganda at pinakamahalagang babae sa buhay ko, magkasama." Habang papalapit sila, bumulong siya, "Tommy, naging napakagandang babae ka. Maaari ba kitang yakapin?" Lumipad si Tommy sa kanyang mga bisig na humihikbi, "Daddy." Nakatayo silang magkasama hanggang sa tawagin sila ni Laura sa loob. Sa loob, pinagmasdan ni Tommy ang kanyang ama. Mukha siyang mas matanda kaysa sa naalala niya na may kunot sa mukha at payat na pangangatawan. "Oh, Dad, sorry talaga." Pinutol ni Laura, "Dapat ninyong ipagpatuloy ang pag-uusap na ito habang naghahanda ako ng hapunan. Siguro mananatili ka para sa hapunan, Tommy." Mahigpit na niyakap ni Tommy si Laura. "Maraming salamat, napakasaya ko. Salamat sayo, Mom." Ngumiti si Laura sa gitna ng kanyang mga luha, "Gagawin ko ang anumang bagay para mapasaya si Isaac. Ngayon, kausapin mo na ang tatay mo." Nakaupo sina Isaac at Tommy ng comfortable sa opisina. Inalok ni Isaac kay Tommy ang isang soft drink, na nagpapaliwanag na may buzz sa bilangguan ngunit hindi niya ito hinawakan. "Nagpa siya akong mamuhay nang wala ito, hindi ako naiirita kung umiinom ang iba." Tumango si Tommy. "Talaga bang inaalok mo sa akin ang bahay ni Laura? Nakikita ko ang ilang kahirapan." Tumawa si Isaac, "Ang tanging problema ay maaaring ang restraining order na inilagay ng iyong ina sa akin. Naiintindihan kong kailangan niya ng lugar na titirhan, ngunit kailangan niyang lumayo sa akin. Ayokong makita siya sa aking hardin o sa aking pintuan, hindi siya malugod dito kung kaya mo itong tanggapin, ayos lang. Naiintindihan ko, Dad, hanggang lang sa makabangon siya sa kanyang sarili. Kailangan ko rin ng espasyo at privacy. Seryoso ang boyfriend ko at hindi na kami nagkakasundo ng aking ina simula nang magkaroon siya ng kaugnayan sa halaang na yon." Sumagot si Isaac, "Isa pa rin ba siyang accountant? Baka matulungan ko siyang makahanap ng trabaho. Dapat may natira pa siyang pera mula sa settlement." "Hindi, Dad, ginulangan siya ng halaang na yon at tuluyan na siyang na-bankrupt. Ginastos niya ang buong kayamanan sa kompensasyon. Rehistrado pa rin siya bilang accountant at legal advisor ngayon. Susubukan kong hanapan siya ng trabaho, pero huwag mong sasabihin sa kanya. Hula ko binibisita mo siya sa bilangguan." Tumango si Tommy. Sa puntong iyon inanunsyo ni Laura na handa na ang hapunan. Pagkaraan ng ilang linggo, nag-uusap sina Isaac at Tommy sa kanyang pag-aaral. Tanong niya kay Tommy, "Kailan mo huling dinalaw ang iyong ina?" "Bago ako lumipat dito," sagot ni Tommy. "Alalahanin, si Shek ang iyong ina, makipag-ugnayan ka. Maaari kang magsisi kung hindi mo gagawin," sabi ni Isaac. Bago pa makasagot si Tommy, may malakas na katok. Sinabi ni Isaac, "Si Fabian yun, siya lang ang kumakatok ng ganyan.
at pumunta para buksan ang pinto. Narinig ni Tommy ang boses ni Fabian, "Doc, maaari ko bang ipakilala ang aking anak na si Julian?" Pagkarinig nito, tumakbo siya para makita si Laura habang nagpatuloy si Fabian. "Ipinagmamalaki ako ni Julian sa kabila ng pagkakulong ng kanyang ama, naging guro siya nang gusto kanyang makilala, naisip ko na sasama rin ako." Nahihiyang nautal si Julian, "Magandang makita kayo sir, marami ang naikwento sa akin ng aking ama tungkol sa inyo. Sa totoo lang, dumating ako para magtanong." "Okay, magtanong ka na," sabi ni Isaac pagkaraan ng isang saglit ng nakakahiyang katahimikan. Mabilis na sinabi ni Julian, "Sir, gusto ko pong hingin ang kamay ni Thomasina. Matagal na po naming mahal ang isa't isa, sa inyong basbas sir." Ngumiti si Isaac at tinawag si Thomas. "Alam kong nakikinig ka, lumabas ka at ipakilala ang sarili mo." Pumasok si Tommy na nakangiti. "Oo dad, gusto akong pakasalan ng binata na to at humihingi ng basbas ko, dapat ko bang ibigay?" tanong ni Isaac. "Oo. Pakiusap dad," sabi ni Tommy. Inilahad ni Isaac ang kanyang kamay, "Mayroon kang aking basbas anak, alagaan mo ang anak ko, oras na para magdiwang." Habang naglalakad sila papunta sa living room, pinigilan ni Tommy si Isaac. "Dad." "Oo, mahal," sagot ni Isaac. "Hindi pa alam ni Julian na magiging lolo ka sa loob ng 7 buwan, ang doktor kinumpirma ko ngayong umaga." "Tommy, napakasaya mo sa akin. Paano kaya ang isang dobleng kasal kasama sina Laura at ako?" Iminungkahi ni Isaac na magiging maganda iyon, "Mapag-uusapan natin iyan mamaya." Sumang-ayon si Tommy sa sala. Nakangiti si Laura at tila walang kamalayan si Fabian sa balita. Umupo si Isaac at sinabi ni Julian kay Fabian, "Dad, meet my future wife, Thomasina. Ibinigay na sa amin ni Mr. Manor ang kanyang blessing, pwede rin ba naming makuha ang sa iyo?" Lumiwanag ang mukha ni Fabian. "Oo, syempre, kung iyan ang gusto mo." Niyakap siya ni Isaac. "Ngayon, pamilya na tayo sa maraming paraan." Nagtaka si Julian. Sabi ni Tommy, "Oo, magiging tatay ka." Sumayaw ng bahagya si Julian sa tuwa. Ipinaliwanag ni Tommy, "Nang magdesisyon kaming magsama, gusto naming magkaroon ng mga anak habang bata pa kami." Ang unang pagtatangka ni Julian ay nagtagumpay, kaya G-Small, mayroon kang isang anak na babae at isang apo. Pagkalipas ng 2 linggo, nakipagkita si Lydia kay Tommy. "Mukha kang masigla, Tommy," sabi ni Lydia. "Oo, Mom, mayroon na akong matitirhan at magpapakasal na ako," sagot ni Tommy. "Saan ka nakatira at kailan ang kasal?" tanong ni Lydia. Ibinigay ni Tommy ang address at nasiyahan sa nagulat na hitsura ng kanyang ina. Katabi iyon ng dating tinitirhan ni Isaac. "Paano mo iyan nakakayanan?" tanong ni Lydia. "Doon pa rin nakatira si Dad, nagkasundo na kami," paliwanag ni Tommy. Tanong ni Lydia, "Pwede ba akong tumira sa iyo pagkalabas ko?" "Wala akong mapuntahan, kailangan ko rin ng trabaho." Huminga ng malalim si Tommy. "Pwede kang tumira hanggang sa maipanganak ang bata, kailangan ko na ang silid pagkatapos." Nabanggit mo ang ex-con services, tumutulong sila sa mga dating bilanggo na makahanap ng trabaho. Nagdadalang tao ka, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagdabog si Lydia. Nakaramdam si Tommy ng nananatiling galit ng kanyang ina. "Mom, sinabi sa akin ni Dad na makipag-ugnayan sa iyo, kung hindi, hindi ko hahayaang maging dahilan ka ng pagkawala ko ng 6 na mahalagang taon kasama siya dahil masyado kang makasarili at duwag para gawin ang tama. Hindi ko maintindihan kung paano ka nahulog kay Ramsey gayong nasa iyo naman si Dad. Paano mo nagawa iyon?" Natigilan si Lydia sa pagsambulat ni Tommy. Napagtanto niya na mayroon siyang malubhang isyu na kailangang ayusin sa kanyang anak na babae. Nagulat din siya nang malaman na may kasintahan si Isaac at mabilis na nakapagpatuloy. Habang umaalis si Tommy, naguguluhan ang isip ni Lydia sa kanyang masasakit na salita. Iniwan niya si Peter nang mapagtanto niyang nagamit na siya at wala na ang pera.
Gusto niyang mawala si Isaac dahil sa kanyang mga ilegal na gawain pati na rin para sa kanya. Sinubukan ni Lydia na maging mabuting ina kay Tommy at akala niya ang pagiging galit ni Tommy ay simpleng pagre-rebelde ng teenager. Ngayon, napagtanto niya kung gaano niya nasaktan ang kanyang anak na babae, na mas nakadikit sa kanyang ama kaysa sa alam ni Lydia. Tumagos ang mga salita ni Tommy at nabalisa si Lydia na hindi sinabi sa kanya ni Tommy ang tungkol sa pagbubuntis. Alam niyang mahaba pa ang kailangan niyang gawin upang muling maitayo ang kanilang relasyon. Umupo si Lydia sa kanyang silid sa bahay ni Tommy, nararamdaman ang lamig ng pagtanggap. Hindi siya niyakap ni Tommy pero sinabi man lang na, "Welcome back, Mom, panauhin ka namin." Ito si Julian Small, ang aking magiging asawa at ama ng aming anak. Patuloy ni Tommy, pwede mong gamitin ang lahat sa bahay na ito habang naghahanap ka ng trabaho. May laptop sa silid mo. Nakontak mo na ba ang ex-con? Tumingin si Lydia at sinabi, "Sinubukan ko pero hindi sila interesado, parang pinagbawalan ako." Sinabi ni Julian, "Itatanong ko sa aking ama, may say siya sa pagkuha ng ex-con." Hiniling niya kay Isaac na tratuhin ka ng may respeto sa bilangguan. "Ano ang kinalaman ng iyong ama sa aking dating asawa?" tanong ni Lydia. "Mom, huwag mo nang subukan. Ayaw ni Dad ng anumang kaugnayan sa iyo, naiintindihan mo." Pinutol ni Tommy ang kanyang tono, mas naguutos kaysa nagtatanong. Ipinaliwanag ni Julian ang koneksyon ni na Isaac at Fabian, na nagdagdag ng isa pang piraso sa palaisipan ni Lydia. Nagpasya siyang magpahinga pero lihim na umasa na maibabalik ang kanyang buhay kasama si Isaac mamaya. Sinabi ni Tommy kay Lydia na may bisita siya. Natakot si Lydia nang makita ang isang higanteng lalaki sa pasilyo. Matangkad si Julian pero mas malaki pa ang lalaking ito. Nagpakilala ang lalaki, "Magandang hapon, Fabian Small. Sinabi sa akin ni Julian na hindi ka nakatanggap ng tugon sa iyong kahilingan sa trabaho, tama?" "Pakiramdam ko ay iniiwasan ako." Sabi ni Fabian, "Totoo iyon. Ang kaugnayan mo kay Peter Ramsey ay naglagay sa iyo sa panganib." Naramdaman ni Isaac na responsable siya para sa ebidensya na nagpadala sa iyo sa bilangguan. "Pinagbantaan ka ni Ramsey at ang aking magiging manugang, kaya kinailangan naming ihiwalay ka. Ngayon naririnig ko na naghahanap ka ng trabaho." "Oo. Rehistradong accountant ako at isang paralegal," sagot ni Lydia. Sabi ni Fabian, "Kailangan ng accountant sa kumpanya ko at sa Beckcon Investments. Kukunin ka namin sa loob ng 1 buwan. Kung mapatunayan mong karapat-dapat ka, makakakuha ka ng permanenteng kontrata at libreng pabahay, pero hindi mo dapat kontaken si Isaac sa anumang paraan. Ako ang magiging direkta mong superior. Sumasang-ayon ka ba? Wala naman akong pagpipilian, di ba?" "Sumasang-ayon ako," sagot ni Fabian, "Syempre mayroon kang pagpipilian. Maaari kang tumanggi." Natigilan si Lydia sa paglayo ni Isaac pero tinanong si Fabian tungkol dito. Simple lang ang sagot, "Sinusuportahan namin ang lahat ng dating bilanggo pero walang kinalaman si Isaac sa iyo sa mga halatang dahilan." Nagulat si Lydia sa pagiging galit pero sumang-ayon sa mga tuntunin. Ipinagpatuloy ni Fabian, "Bukas, sumama ka kay Julian sa aming opisina para pirmahan ang kontrata at makipagkita sa HR. Mag-aayos din kami ng rental car para sa iyo. Maaari mong gamitin ang aming employee garage pero iyon lang para sa susunod na buwan." Sa sinabi na iyon, umalis si Fabian, na nag-iwan kay Lydia na naguguluhan. Pumunta siya sa kanyang silid at napansin ang mga binoculars. Sa pagtingin sa kanila, nakita niya si Fabian na mainit na binati ni Isaac. Hindi niya gaanong nakita si Isaac kaya itinabi niya ang binoculars at nagsimulang gumawa ng listahan para muling simulan ang kanyang buhay. Nang dumilim, narinig ni Lydia ang isang kotse sa labas. Nagtaka siya kung sino kaya iyon dahil wala sina Tommy at Julian. Sa pagtingin sa bintana, nakita niya ang isang kotse na huminto sa harap ng bahay ni Isaac. Bumukas ang ilaw sa porch at nakita niya si Isaac at isang napakabuntis na babae na kulot ang buhok na nagyakapan.
Kahit sa pamamagitan ng binoculars, nakita niya ang mga kislap sa pagitan nila. Nakaramdam siya ng paninibugho, galit, at pagkawala. Dapat siya iyon kasama si Isaac. Napagtanto niya na ang kanyang sariling mga aksyon ang naging sanhi nito at umupo na devastated, umaasa na mayroon pa ring paraan pabalik sa puso ni Isaac. Sa loob lamang ng 2 linggo hanggang sa kasal ni Tommy, sinubukan ni Lydia na matuto ng higit pa tungkol kay Isaac gamit ang binoculars. Pinagmamasdan niya ang kanyang silver streak na buhok, payat na pangangatawan, at pakikipag-ugnayan kay Timothy. Ininggit niya kung gaano kabuti si Isaac sa mga bata. Sinubukan ni Lydia na kausapin si Tommy tungkol sa buntis na kasintahan ni Isaac pero palaging tinatanggihan. Wala sina Tommy, Julian, o Fabian ang sumagot sa kanyang mga tanong ng direkta. Isang araw bago ang kasal, nalaman ni Lydia na ikakasal